Sabi niya, boss, gusto mo dukutin na lang namin eh. Gusto niya matanggal-tanggal yung mga tao. Kawawa eh, kasi ako, ano rin ako sa pulis eh. Mahal ko rin yung mga yan eh. Kawawa naman yung mga tao. Ramdam namin yung paghihirap mo, but we just hope for the best. Sana buhay pa sila. At kung sila'y patay na, sana makita yung kanyang katawan. Kailangan po lagyan ng sustansya. At ang sustansya po nito ay yung pong salaysay nitong bagong revelasyon ng bagong testigo na to, si alias Totoy. Hindi naman kailangan na magkaroon ng complainant sapagkat ang Internal Affairs Service naman meron ng mga may kapangyarihan na tinatawag ng motu proprio investigation. At nagbigay na rin po at kami naman ay sumusunod sa guidance po ng ating Chief PNP na ready po ang Philippine National Police na tugunan ang anumang revelasyon at anumang ilalabas po dito sa kaso ng missing sa Bungeros. Makakausad pero walang sustansya. Ibig sabihin, paano mo mabibigay yung talagang ebidensya kung wala ka naman mga piraso, mga pieces of the puzzle, doon sa pangyayari. At yun naman ang naging hadlang doon sa issue ng missing sa Bungeros. Sapagkat kulang talaga ng mga corroborative evidence para maturo kung sino yung mga sangkot dito sa missing sa Bungeros. Nakaladkad na rin ang 3 mambabatas sa kaso ng missing sa Bungeros, at maaaring may kinalaman daw ang krimen sa Sabong operations. Isang senador at 2 congressman ang itinuturong sangkot umano sa pagkawala ng 34 na sabungero. Ayon sa Politico.com, kasalukuyan ng bini-verify ni Justice Secretary Boyeng Remulla ang ilang revelasyon ng whistleblower na si alias Tutoy. Ayon daw kay alias Tutoy, kilala ang sangkot na senador sa kanyang isinasagawang outreach program. Ang 2 congressman naman ay ilan umano sa funders ng Sabong operations. Hindi pa raw sigurado kung ano ang papel talaga ng mga politikong ito sa pagkawala ng mga sabungero. Kahapon, kinumpirma ni Secretary Remulla na bukod sa lumulutang na alpha female celebrity, marami pa umanong high-profile individuals na sangkot sa krimen. Kabilang na riyan ang isang grupo ng mga pulis at ilang malalaking tao. So, lumulutang yung pangalan ni Gretchen Pareto doon sa mismo sa Bungero. May ganun ba? I cannot comment on that yet. Kasi we have to, sabi ko nga, we have to validate a lot of data. Pero may ganung info din kayo na may artista nga na sa More than that. Marami pa. There are others. iba pang artista. Basta, there are others. Ayon sa DOJ, patuloy pa rin ang isinasagawang case build-up para mapagtibay ang kaso laban sa mga itinuturong sospek, lalo na't makapangyarihan, at maimpluwensya raw, ang nasa ulo ng missing sa Bungeros case. Sinabi naman ng Supreme Court, na bukas ang kanilang tanggapan, sa hiling na meeting ni Secretary Remulla. Matatanda ang sinabi ni SOJ Remulla, na nais niyang makausap si Chief Justice Alexander Hizmundo, para ilahad ang mga balakid na kinakaharap, ng ahensya sa investigasyon. Lalo na't inihayag ni alias Tutoy, na kahit Supreme Court, ay kayang maimpluwensyahan ng mastermind, dahil marami raw itong pera, para bilhin ang kaso. Ako po yung father ni Melbert John Santos at ako din po yung may-ari ng van na hinahire ni Julius Abilio. Nung pong ano kasi yan, nung January 12, nagsabi nga po na sabi sa akin pa baka matuloy ako ng Santa Cruz. Ngayon, ang sabi ng ano ko ay ipatensya na daw namin yung van, baka nga matuloy. So ayun, pinayagan ko. But yun po, ako po kasi nasa trabaho ako, kaya pinupunta-puntahan na lang po ako doon. At pagka ganun pong hindi ko nakita yung van doon, alam ko pong na umalis na po siya, natuloy po yung renta. Kasi malimit po kasi na narerentahan ni Julius Abilio yung van. Kaya yun po. Then, nung umaga na po ng
ng January 14 around mga 7 a.m. May nagpunta doon sa farm na ang sabi po, tay baka yung sinataba po, may nakapagsabi lang po na nahuhold po sa Santa Cruz ay pakipuntahan po para po maagapan. Kasi siya din po kasi yung nagsabi po sa akin ay yun po ay naging tauhan ni Julius Abilio. Pakiulit mo, yung nakita mo, Yung pong nagsama sa amin doon sa Santa Cruz doon sa Sabungan, oh, yung po nagsamang tao na yun para malocate namin yung Sabungan, yun po ay naging tauhan din ni Julius Abilio. Kaya namin na-locate yung Sabungan. Then nung dumating na po kami doon sa Sabungan, sa Santa Cruz, ayun na nakausap naman po namin yung gwardiya. Ang kasama ko po noon ay yung kapatid po ni Fernandine. Ayun. Nung makarating naman po kami doon, na-entertain naman kami nung guard. At ang sabi nga nung kasama, yung sumama sa amin na nagtatanong lang po kasi may nakapagsabi po na may nahuhold po mga tao diyan. Sabi naman po ng guardia, wala naman daw nahuhold po. Tapos natanong po kung ang nasabi, ano pong entry. Ay yung pong kasama kong kapatid ni Fernandine, nasagot po niya yung kung anong entry. So, sinagot naman po na yung J&J Brothers Laguna, yung entry. Kasi sabi po ng guardia na lahat po raw na pumapasok doon at lumalabas, may gate pass. So, tinignan po doon sa gate pass, binuklat po ng binuklat hanggang sa nakita nga po na pumasok po yung 4 na tao. kasama ang anak mo. Yes, sir. Okay. Naroon po yung 4 na mga pangalan na yon. Then, ang tanong nga po itong kapatid ni Fernandine, sino po ang pumeterma kalimitan diyan sa gate pass? Ang sabi po ng security, kahit sino diyan sa 4. Pero ang kalimitan ng peperma diyan, yung driver. Ngayon, nagtanungan na po kami dalawa nung ang sabi kung perma nga, hindi daw po perma ng kapatid niya. Sabi ko, hindi din perma ng anak ko yan. So, yun lang po ang nakuha naming information doon. Then, napuna nga po yung CCTV. Sabi ko may CCTV nga po ay ang sagot po sa kanya, props lang po daw yung CCTV. Pero meron po na CCTV pero hindi nga po gumagana. So, nalocate na lang po namin na ang isa namin nilapitan, which is yung Barangay Palasan. Kasi ang sabi lang ng kasama ko, gusto lang namin makasigurado kung lumabas yung sasakyan. Then yun po ang nakita namin doon sa Barangay Palasan na lumabas nga po talaga yung sasakyan. Then yun lang po, yung after na noon, yun lang, nagpunta lang po kami sa police station para i-blatter na. Yun lang po ang... Mr. Chairman, Yes, sir. Chairman, interesado lang po ako doon sa sinabi nyo na may nagpunta sa inyo noong umaga na January 14 at sinasama kayo doon sa Buwan. Ano po? At sabi sa inyo ay para maagapan. Gano'n ang pagkakasabi sa inyo. So yung taong yun, alam niyo may nangyari. Yes. Kaya sinasabi niya, pumunta kayo para maagapan. Di ba? Apo. Kasi nga po nahuhold nga daw kasi yun nga po ang sabi kasi baka kung anong mangyari kaya So alam niya, nung taong kausap mo, alam niya kung sino yung kumuha. Kasi para sabihin niya sa'yo para maagapan, alam niya mayroong maaaring mangyari. hindi po Alam niya kung sino kumuha.
Hindi po sir, ang bali ang pagkakalan po niya kasi doon po sa sabungan kasi naho-hold. Sa sabungan lang po. Sa sabungan na hold. Opo, sa sabungan po kasi mismo naho-hold. At sino ang nag-hold? Hindi mo tinanong? Bali yung sabungan na lang. Bali po yung sa sabungan na po. Mga namamahala na sabungan. Opo. Yun ang nag-hold. Yung taong nagsabi sa inyo, umausap sa inyo, nabigay nyo na kila General Pero yung pangalan. General, nakuha nyo na yun. Naimbestigahan nyo na yun, another person of interest, dahil may alam siya. Most of their statement, Mr. Chair, was already taken, sir. So, alam ko, sir, rin na sa amin na yung mga detalye. Nasa inyo na yun, yung tao na yun. Nasa inyo. Okay, thank you. Bali siya lang po kasi nagsama sa akin para malocate namin yung pinakasabungan po. Okay, thank you sir. Maraming salamat. Ang ban daw, nasaan? Base po dito sa mga nangyayari, yung pong ban ko lang ang hindi binalik. Ano ibig sabihin? Nasa ano? Yung band, nasa ano? Nawawala? Yes. Yes, sir. Okay. Bali po doon sa mga yung pong kasama namin yung effect na puti, bali iniwan po sa tanay doon sa pero yun po sa akin hanggang ngayon hindi po. Pero nung pong Ano yung brand nyo? second hand po. Second hand, pero okay pa ang kondisyon. Po. Baka nagustuhan ng kidnapper yun. Gamitin pa yun nila. Nga po, yun nga po. Pero parang din po yung sa isa yung Hyundai na itin parang hindi nababalik. Okay. So, next. Mr. Chairman. Yes, sir. Sir. Please, yes, go ahead. Mr. Chairman. Sir, there were information na hindi pa sir pala nasabi dito sa ating mga investigator. I think si Mr. Santos, na-recall nyo lang po ngayon yung sinasabi nyo. Kasi dito sa mga affidavit namin yung sinasabi nyo, hindi po namin na-record sa affidavit na binigay nyo sa amin. Kung ano po, pupunta na lang uli kami sa iyo at para punuin yung ngayong sinasabi nyo ngayon ay maidagdag sa aming nakuhang statement sa inyo po. That's all, Mr. Chair. Yeah. Thank you. Mr. Senator Tolentino. Mr. Chair, for the information of General Pero, since this is a recorded public hearing, you can likewise secure a copy of the transcript. And since the gentleman here is under oath, that I think that would also suffice. Yes, Mr. Chair. Thank you po. Okay, thank you. Mr. Chairman, just for clarification, Mr. Chairman. Yes, go ahead. Attorney Santos. Yes, with respect to your earlier query as to the lack of CCTVs in Santa Cruz and Dipa, I was just informed that in Dipa, it is still undergoing construction. Most of the facilities there are still undergoing constructions, including the buildings. Kaya hindi pa po talaga ma-install ng CCTV. Same goes po sa Santa Cruz po, ganun din po. Ongoing po kasi malaki po yung property. So, as much as we wanted to install na po, ongoing pa rin po. Chairman, for clarity. yes, that's the reason. Maski under construction, nag-ooperate na, requirement yung CCTV, dapat may CCTV. Maski under construction, nag-ooperate na nga eh. And that's a requirement. Yes, Mr. Chairman. So, hindi reason yon na under But construction. what I'm trying to explain lang po, because of the ongoing construction po, hindi po makapitan ng maayos na CCTV. That's all, Mr. Chairman. Whatever explanation you have, the fact remains that tatlong arena ninyo nag-ooperate na walang CCTV. Yun talaga, that's the bottom line. Wala tayong magawa dyan. Yan talagang the fact remains the same. You know, yun nga. Yeah, anyway, please, next is the partner of Albert Santos. Go ahead, ma'am. Sabihin mo yung pangalan mo dahil tuloy-tuloy ka na sa gusto mong sabihin. Pakitanggal na siguro yung kwan para marinig natin yung kwan. Ilapit mo yung microphone. Thank you. Ako po si Rowelyn Ebit po. Kinakasama po ni Malbert Jan Santos. Noong 12 po, umuwi po siya sa amin ng hapon na po yun, mga
2 to 3 p.m. Nagpaalam po siya sa amin ng anak ko na may biyahe nga daw po sila pa Laguna. Tapos, ang nagsabi pa po siya sa amin na antayin daw po namin siyang mag-ina kasi pag uwi daw po niya, magpo-food trip daw po. Tapos nung time na, ayun na hapon na po, umalis na po siya, bumaba na po siya. Gawin niya po kasi yun, uuwi, tapos aalis para po bumiyahe pa Laguna. Nung time na po na bumiyahe siya, Papalaguna po yun, nag-live po siya ng January 12. Papalaguna po yun, Papa Santa Cruz. Tapos, tumawag po siya sa akin ng mga 11 p.m. po yun. Nandun na nga daw po siya sa farm ni Julius Habilio po. Kasi, sinundo na po niya dun yung asawa nga po, si Magbanwa, yung po nag-aalaga ng manok. Sabi po niya sa akin, tatawag na daw po siya ulit, magkakarga lang po daw po sila ng manok. Tapos yun na po yung huling contact namin, hindi na po siya tumawag ulit. Hindi na rin po siya nagre-reply sa tawag namin. Hanggang sa nalaman ko po na, yun nga po sa kapatid po ng asawa ko na si kuya nga daw po niya, naho-hold sa sabungan. Excuse me ha, sa inyong dalawa, may nakakakilala ba kay Sabilio? Namit na ba niyo yung Sabilio na yun? Wala, hindi po namin namit po. Hindi pa niyo namit? Kayo po, kayo. Namit mo? Sino nakamit kaya Sabilio? Kayong tatlo. Pagkatapos ito, tanungin ko kayo kung anong tingin niyo kay Sabilio. Ha? Sige po, tuloy po, ma'am. Tapos po nung time na hindi na po namin siya makontak, kung kanino na po kami lumapit para po mahanap siya. Kasi hindi na po siya umuwi sa amin. Hanggang sa nagpamilya na po kami. Kasi nababagalan po talaga kami gawa ng buhay po ng mga mahal namin sa buhay nakasalalay dito eh. Para po kasi kami nangangapa. Hindi namin alam kung saan namin siya hahanap. Tapos po yung number po nila, may times po na patay, may times po na magre-ring siya. Nung 13 to 40 nagre-ring po yun, pero patay din po siya nung gabi na hindi na po siya nagbukas ulit. Tapos mga ilang linggo po yung lumipas, nagre-ring po ulit siya. Yun po yung huling ano po namin. Kaya gusto po namin sana mag-request ng subpoena po para po dun sa mga number. Sa mga number po ng mga asawa namin kung saan po huling nag-ring yung cellphone. Kasi hindi po talaga namin alam kung anong nangyari. Yung ang gusto lang po namin is pati po yung sa CCTV sa loob ng sabungan. Sana man lang po maipakita sa amin kung ano po talaga yung nangyari sa loob. Kasi nung time na nagtaka din po kasi kami yung sa Facebook account po nung asawa ko. Meron pong nagbura nung live po niya ng January 12 nang papunta po siya ng Santa Cruz. Nabura po yung live niya. Hindi po namin alam kung sinong nagbura nung live na yon. Kasabay po nun yung pagbura nung conversation po namin mag-asawa. Kasi po nag-send po siya ng picture niya na nandun na po siya sa sabungan po sa Laguna. Sigurado na yung nagbura noon ay yung mga tao na may hawak sa asawa mo. Opo. Siguro. Kasi sila may hawak ng cellphone eh. Opo. Kontrolado nila yung husband mo, kontrolado na cellphone, sila ngayon na nagbura noon. Opo. Tsaka nag-aano din po ako na kasi yung asawa ko po, driver lang po yun eh. Wala siyang alam sa sabong. Ba't pati po siya dinamay? Bata pa po yung anak namin eh. Lagi na siyang hinahanap. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Araw-araw tinatanong niya kung nasan yung daddy niya. Sana naman po ibalik niyo sa amin.
Yun lang naman po yung hinihingi namin lahat eh. Yung maibalik po silang lahat sa amin na ligtas kasi gusto po namin mabuhay ng normal. Yung wala pong takot. Yung lalabas po kami, wala kaming kinakatakutan. Kasi di rin po namin alam sa paglabas namin kung ligtas pa po ba kami. Marami pong takot. Ang bigat po sa dibdib. Kasi hanggang ngayon, parang wala pa rin po kaming idea kung nasaan sila. Hindi namin sila mahanap. Sige, maraming salamat ha. Thank you very much. Ramdam namin yung paghihirap mo, but we just hope for the best. Sana buhay pa sila. At kung sila'y patay na, sana makita yung kanilang katawan. Bali, anong trabaho nila, ma'am? Si Nomer po, handler siya na ng bali Handler? Opo. Yung isa? Ng mga manok din ni Pak. Manok ni Pak? Opo. Yung isa? Yung isa po, yung anak kong si Jeffrey, bali, inanyayahan lang ng kuya niya dahil kulang daw sila sa tao. Sumama lang. Opo. Sa totoo lang po, si Jeffrey hindi marunong magsabong. Dahil nga lang kuya niya nagyaya, pinagbigyan niya. Dahil may trabaho naman yung Jeffrey sa amin. Hindi naman sila talagang may trabaho yung Jeffrey ko kahit kunti lang ang kinikita, masaya na siya doon. Iyon nga po, nung umalis nga sila, itong Jeffrey hindi ko alam na sinama ng kuya. Kaya nung nalaman ko na sinama tapos hindi naman si Nomer nagpaalam sa akin na mama kasama ko si Toto, si Jeff. Hindi po. Nung naghatid lang ako ng gamot na para sa manugan ko, dun ko parang nalaman na sinama niya si Toto. Kinabukasan nun, yun ang balita. Pumunta na si Shane sa amin, Umali, yung asawa ng anak kong tunay. Si Shane Umali. Na yung cellphone ni Toto, ni Jeffrey, nakita sa kalumpit. Doon na kami nagtaka. Bakit nasa kalumpit? Sino nakakita? May nakakita lang po kasi tinawagan ni Shane yung mga cellphone nila, hindi nga sila po makontak. Okay. Tapos, tinawagan nila yung cellphone ni Toto na kontak. Okay. May nakapulot daw doon sa kalumpit. Tapos, saan ngayon ang cellphone? Ngayon ang cellphone nasa ng CIDG? Opo. Nasa inyo na ang cellphone nito? Na-recover? Basta kinuha ng nag-imbestiga. Sino nag-imbestiga? Anak, halika nga dito. Hindi ko kasi magaan. Apo. Na-turn over sa inyo? CIDG, ang cellphone na na-recover? PNP ata ang kumuha. Local police. Sa Krami po. Nasa Krami na? Opo. Miss, yan ang asawa ni Jeffrey. Asawa ni Jeffrey? Opo. May 2 silang anak. Ay, 3. Sir Chair, yung cellphone daw sir na sabi ng PD ng Bulacan sir pinadala sa ACG through RACO Region 3. Salamat. Yun po. Kaya doon kami kinabahan po. Bakit andoon yung Kinabukasan, kumilos nung 2 kong manugang, si Shane at saka si Arian, nakunin nila yung cellphone ni Toto sa barangay ng Kalumpit. Doon na pagbalik nila mga bandang 2:00 ng hapon, naispatan nila nga yung sinasakyan ng mga anak ko, yung inarkila ng anak ko na van, doon sa may Kalumpit din sa tabi ng daan, sa tabi ng kalsada. Kaya, nung makumpirma namin na nga yun yung van,
agad-agad kami nagsipuntahan kami doon. Andun yung mga gamit nila. Kumpleto ang gamit ng mga anak ko, pati yung mga kasamahan niya. Kumpleto po. Pero sila lang ang wala. Kaya napakasakit po. Hindi mo malaman kung anong nangyari sa kanila. Hanggang ngayon po, wala kaming lead kung ano ang mangyayari. Sige po ma'am, we will hope na after this hearing, meron tayong makikita magandang development. Maraming nakikinig ngayon, at sigurado ko yung ibang suspects doon Sana, ay... sino man umahawak sa kanila. Bigyan naman nila ng chance. Kasi yung iba doon tulad ni Toto ni Jeffrey, walang alam yun sa sabong. Sinama lang ng kapatid. Yung anak kong pananay, ang may tagadala siya ng tagakuha siya sa farm. Siya doon sa entry na yun. Ewan ko kung mga anong entry na yun. Wala akong alam. Sige po ma'am, at sana nagkaroon na magandang development. Meron ka pa sasabihin? Wala na po. Yun lang po. Maraming salamat po. Maraming salamat. Thank you po. Thank you. Si sister ni Edgar Malaka, anong trabaho ni Edgar? Anong trabaho ni Edgar? Kagawad at the same time, paano siya na-involved doon sa grupo na yun na umalis? Magsusugal lang o gaffer siya or gafer siya or handler? Kaya lang po siya nakilala ni Pac kasi po nung time po na naglaban po sila ng San Fernando, wala po silang mananari. Siya po yung nabunot nila. Mula po noon, kinuha na po nilang mananari yung kapatid. Okay, so mananari siya. Thank you, thank you. Maraming salamat. So, ma'am, thank you ha. Maraming salamat. Patuloy na tayo magdadasal na sana buhay pa at makikita natin sila muli. Thank you ha. So from here, we will proceed to case number 4. Case number 4. While wala atang dumating na pamilya ng mga victims ng case number 4, diretso na tayo sa PNP, yung inyong update sa investigation. Sandali, but before you proceed, tanungin ko lang po ng NBI, sana yung NBI natin dito. Meron ba kayong ginagawang investigation din? Mr. Chair, good afternoon, sir. We received an instruction, a department order from the Secretary of Justice last February 17, and an order was issued by our director dated February 21, ordering us to immediately begin investigation on these cases. The NCR, and our criminal intelligence group, and my region 4A is coordinating with each other for this investigation, sir, and also together with our counterparts. Mr. Chair. Yeah, thank you for that. I suggest na magtutulungan kayo, tulungan natin ito. Tulungan kayo with the PNP para mabilis yung takbo ng investigation. And I hope during the next hearing, meron kayong update rin na naibigay dito sa committee natin. Okay? Yes, Mr. Chair. Thank you. Salamat.